So, may pa ganun eh. Okay. Ang kulit eh. Okay. Wait lang, para may... Parang hindi ako magkasya sa screen. Wait lang. Let's try mo na natin para comfortable ka. Wala. Alin ba yung Pero i-move? dito ha, dito ha. Okay. Ito yung pinaka-main natin. Okay, so in 3, 2, 1. Okay, hi Cristel. So my name is Hi. Karshi. So welcome. Hi, Karshi. Welcome here sa Tagadub. So we would want to know more about you. Can you tell us something about yourself at paano nagsimula yung journey mo? As a voiceover artist, as a dubbing artist. Yes, I'm Chris. Well, right now, medyo sa ibang field na ako napunta. Into construction, more on the entrepreneur side na because I'm growing older already. So, before, nung time nung Meet Your Garden, that's when I started. Hindi with Meet Your Garden kasi I really wanted to see yung lahat ng episodes nila. So, gusto ko mag-absent. Pero, sabi ng tita ko, meron daw audition sa ABS-CBN that time. So, ayun, nag-audition ako. It was cartoons, Astro Boy before. So, nag-audition ako and medyo na-overwhelm ako nung, diba, I had to get in the booth kasi wala talaga akong idea about dubbing. I've always been watching cartoons when I was little, like Sedi, Sarah, di ba, yung mga yan. Yes. And I really love I really love watching. Parang growing up, it's been part of my life. Pero, hindi ko alam how it is to be a voice talent. So, yun, may script. Tapos sabi ko, ay, walang practice. So, pag nag-roll na siya, I would have to say na the lines. I would have to throw the lines na. And that's it. Nakakahiya kasi yung mga kasabay ko that time, mga na sila, seasoned voice actors na. So, nakakahiya kasi hindi ako pwedeng magpatagal because back then, block dubbing pa. So, hindi kagaya ngayon, they could set a schedule para sa'yo lang, yung ganon. Kasi that time, kailangan, every episode, kayo, parang line by line, dire-diretso yung script babasahin ninyo. So say, yung character na mga kasama mo, sabay-sabay kayo magda-dub sa booth. So if matagal ka, or if palpak-palpak ka, nakakahiya, kasi magkakos ka ng delay. Ayan. I see. Nabanggit mo about Astro Boy, isa din yan sa mga paborito pinapanood ko before. Sinong character yung tinry mo doon? Wala kasing masyadong character no na babae doon, but Yuko, yung secretary ni Dr. Elephant, and then yung mga other characters na lang na babae. That's how I started. But pwede mo ba kami bigyan ng konting sample lines lang ni Yuko nung ginawa mo siya? Naalala mo pa ba? Or yung boses Yeah, na ginawa I mo guess kay Yuko? I used my voice, my original voice. Original Dati. voice. Nice. Original voice. Medyo pinaliit lang ng konti. Dahil secretary na. Yes. Ayun, and then eventually, na din ako, mga Korean novela, ganyan. Tapos, nakilala ko to sila Direk Bros, Mylas. He's now gone. Pero, si Direk Bros talaga, is really one of my mentors sa dubbing, aside kay Kuya Choi, kay Direk Danny, Mandia. Ayun. So, si Direk Bros, his one of the nicest talaga sa dubbing, and tinuruan niya kami na 'di ba yung mag-grow doon sa dubbing world. Si Kuya Choi naman, nakakatuwa kasi yung mga hindi usually na-explore ng dubber. When you dub, usually you do Korean novelas, you do yung mga ganyan, cartoons. Pero si Kuya Choi, inopen niya yung world namin sa, you could also do commercials, di ba? Yung voice-over ng commercials, you do that. That's when I knew na kahit pala sikat na yung mga artista na nagko-commercial, pwede mo pa rin pala silang i-dub, yung ganon. And hindi ko alam na, okay, nung nagkaroon na ako ng chance to do it, that's when I learned na, pwede pala. And then also si Kuya Choi kasi nagpa-podcast yan. Meron pang one time, meron siyang
what's this? Gumagawa siya ng mga video games. Yung sa video games, I guess yung ano na to, inire-release siya abroad. So, nakakatuwa. Hindi ko alam i-edit out nyo na lang if hindi pwedeng i-mention. Pero alam ko dati si Vicky Morales, nag-VO siya for Kuya Choi before. Yun yung mga gano'n. Nakakatuwa kasi, would you imagine them na ginagawa nila yung, di ba, napaka-serious ng personality nila. And then this time, nag-voice over sila sa character na nire-release nila for video games. Yung gano'n. There. Tapos, ayun, nabanggit mo na nga how Sir Choi has been a part of your journey. Ano naman yung parang most memorable moment sa career mo? With voiceover, with dubbing, yung memorable sa'yo? Okay. There were times before that we would have to stay late. Kasi sobrang late na. Tapos kasi sometimes matatapos kami ng dubbing 2 ganon. Nakakatuwa, minsan 12 ganyan. After nun, I could spend time pa kasama ng mga kaibigan ko. Tapos pa kami. Alam mo yun, parang makakapag-bond pa kayo after as a team. Yung ganon. And also, sa dubbing kasi, dito ko nakilala yung mga people closest to my heart. Na parang naging family mo sila. Ganon. And Kuya Choi is one of them. Ayun. And also, ano yung right now, katulad ngayon, nag-dub ka lang for us, so thank you. Ano yung ine-expect mo or gusto mong mangyari sa future ng dubbing? For 2021 moving forward? Yes. Nakaka-amaze that right now, you could dub from home. 'Di ba? You could dub from home. Kasi before, pag voice artist ka and ang dami-dami mong project, kailangan talaga i-push mo yung sarili mo na talagang mapapagod ka eh. Like, yung isang studio, it could be in Quezon City, tapos punta ka ng Makati, tapos, 'di ba? Ang layo-layo yung iba, 'di ba? Magda-dub ka sa may Ortigas pa na area. So, paikot-ikot ka, ganyan. Since advanced naman na yung technology natin, 'di ba? Siguro if ganyan na siya ka-accessible for everyone, 'di ba? Yung technology. So siguro yung mentoring alone would help. Kaya maganda tong sinimula ni Kuya Choi na, 'di ba? I-open niya yung dubbing to those who wanted to be part of a certain project. Pero hindi nila kailangang i-risk yung sarili nila if they're not comfortable going out, di ba? They could do it. They could dub from home. So, siguro, this time, kasi right now, medyo complicated pa. Alam mo yun, mahirap talaga eh, the technical stuff. Siguro, kahit ako, I haven't experienced it yet. Kasi hanggang ngayon sa studios kami nagda-dub. Pero, siguro, if everyone, ang dami kasing ang dami mong pwedeng gawin with voice acting, with your talent. Ang daming avenue na 'di ba, na mag-open para sa iyo. Ayun. So siguro if we could find yung marami kasing magagaling na voice talents pero wala kasing opportunity for them. Wala kasing, 'di ba? Walang nagbibigay ng opportunity, walang nag-guide, 'di ba? Nakita ko kasi si Kuya Choi, nakita ko na naging siya parang hindi lang siya bastang naging mentor. Pero parang naging tatay siya na yung, 'di ba? Parang hindi ka lang niya basta tutulungan na ma-polish mo what you have, yung talent mo sa voice acting. Aside doon, bibigyan ka niya talaga ng trabaho. Bibigyan ka niya ng projects, tapos hindi siya yung bastang bahala ka na, 'di ba? Iti-train kita and then bahala ka na. So i-guide ka niya para So what he's doing right now is actually, parang ito na yung before, 'di ba? Ngayon tinatanong mo ako if ano ba yung parang yung vision ko with voice acting.
So before, nung time na, yung medyo, nung bata pa ako, and nakilala ko si Kuya Choi, ano nun eh, parang traditional. Yung ano, yung way ng dubbing, everything else, it's traditional. So, he started something na parang ano, out of ordinary. Parang ano, hindi ito yung usually ginagawa ng lahat. 'Di ba? Dati may project, ayan yung project na para sa you would audition, tapos ito para to kay yung mga local channels natin. So, si Kuya Choi, siya yung nag-start na nag-open siya ng nag-open kasi siya ng iba't ibang opportunity para sa mga magagaling na voice actors. Kaya even those who worked with him before and yung mga bago na train niya, 'di ba? Oo. Ayun, alam nila yon na sobrang ang laki nung naging changes. Yung before, ito yung vision. What is doing right now with you guys, 'di ba? Ang dami-dami na ninyo. Tapos ang gagaling na ninyo talaga. So ito, this is something siguro na hindi namin in-expect before. Ayun. Ayan, thank you. And also ito, nabanggit mo na yung iba kanina, pero siguro, ano yung mga, siguro isa or dalawa na parang challenges na ni-encounter mo? Challenges with when ini-embark mo yung journey mo as a dubber, ganyan. Siguro syempre dumating sa point na I also wanted to be I've always loved voice acting. Parang ganun. Pero andun kasi ako sa point na parang kailangan ko kasi na mag-explore din ng ibang field. So, if you are hoping to be something else, 'di ba? I-reinvent mo yung sarili mo. So, paano 'yun? Ito na yung mundo na kinasanayan ko, 'di ba? Voice overs, ganyan, and parang pwede kaya. So, ako parang I had to explore. Kailangan ko talaga i-reinvent yung sarili ko kasi syempre kailangan mong gumawa ng something stable eh. Yung parang something na parang masaya ako na voice talent, pero inisip ko, parang kailangan ko na rin sigurong mag-start na like mag business or to get into to another field, ganyan. So, unti-unti, trinay ko naman siya. And ni minsan, hindi ko siya iniwan completely. Nakakatuwa kasi pwede naman pala. Like when I started before, nagtrabaho ako sa head office ng bank. And that's what I do during the day. Tapos at night, ayan, magdadob ako. Tapos naranasan ko pa na I have had 2 jobs na magkasabay, na 2 regular jobs. Kasi before, kailangan ko na I had to send my brothers to school, gano'n. Mga nagsisiman yung mga yon. So, syempre, kailangan marami akong trabaho, gano'n. Otherwise, hindi ko kakayanin, di ba? So, ginagawa ko yon at the same time, lagi ko talaga nasisingit yung dubbing. So, naisipan ko, nagtatrabaho na ulit ako, tapos naisip ko ulit na mag-enroll ulit kasi may naisip akong course na gusto ko pala, ganyan. So, lagi talagang naiisingit yung dubbing, be it yung mga cartoons nga, Korean novelas, or yung mga VOs, mga voiceovers, ganyan. Tapos before si Kuya Choi, may ginawa pa ako sa kanya yung audiobook. Ayun. So yung mga audiobooks na ganyan. So you could do it. Yung voice acting kasi, if it really is your passion, magagawa mo siya eh. Aside sa kikita ka, ganyan, alam mo yon, magagawa mo pa rin to even if you're really busy na with something else. Parang ngayon, ang office namin is at Quezon Avenue. I'm with Penthouse at 28th. So, and I also work with Solid Tone Innovations. So, right now, parang I could be in the office during the day. Tapos, pagdating ng night,
pwede naman din ako mag-dub. Or magsaset ako ng isang araw na para sa dubbing lang, ganyan. So, pwede pa rin naman. So, I still do yung mga movies, ganon. So, right now, yung recent project namin na in-air, I guess, yung airs sa umaga siya, 8 something, around 8:30. Nakakatuwa yung nakakatuwa yung will na pinakita mo doon. Kasi like, sa ibang tao lagi lang sasabihin, wala akong oras, wala akong time para dyan. Pero, yung sinasabi mo na posible pala na you have 2 jobs and yet nagagawa mo pa rin mag-dubbing. So, that brings me to my next question. Ano yung message mo para sa mga aspiring na dubber or yung mga, gusto ko lang maging dubber pero wala silang idea or maybe natatakot silang subukang mag-dub? Oo. It's something fun. And huwag kayong matatakot if merong tao na sinasabi sa'yo na tutulungan ka niya, tuturuan ka niya, i-guide ka niya. Ayun, ganon. Kasi, marami kasi na hindi talaga willing mag-guide sa'yo. Pero marami din naman na, alam mo yon yung sasabihin sa'yo na, okay, sige, basta willing ka, basta 'di ba? Alam mo sa sarili mo na may talent and this is what you wanna do. Just go ahead kasi wala namang pumipigil sa iyo. And mas pa nga yun pag parang feeling mo it's something na na challenging or it's something na parang medyo ay imposible nang gawin for now. If you're not gonna do it right now habang gusto mo, so kailan ka magsa-start? 'Di ba? Yung mga sikat na DJs ngayon, 'di ba? O galing kay Kuya Choi, nag-start sila as students niya, ganyan, 'di ba? So, you really won't know if hindi hindi ka nag-start agad, hindi mo trinay agad, 'di ba? Hindi mo din ma-realize yung 'di ba? What you wanted to be, parang ganon. Ayan. Eto na. Nabanggit mo kasi kanina na meron ka ding parang project, Korean novela, ganyan. Pwede ka ba mag-sample ng kahit isa sa mga character na naging part ng proyekto mo? Or binosesan mo dun sa mga Korean novela na yun? Okay. Nakakaloka, pero... Isang lang, alam mo yun, some statement or sentence, gano'n. Tapos, sino siya, and then yung line. Okay. Sige, pwede ba hindi Korean novela? Yung Okay recent lang na lang. Kung sino yung pinaka. Oo. Pero ang funny, wait lang i-edit out nyo na lang to. Kasi hindi ko na maalala. Siya yung lead role, pero hindi ko na maalala kung anong pangalan niya. OMG! Ano bang pangalan ng bata na to? Ano ang title? Airs. Airs, yun nga, yung pinapalabas. Sino doon? Yung bida. Si Park Shin-hye? Hindi, mga vampire to ng yung Airs. sa Oo. Teka nga. Kala ko yung Wait lang, tutulungan niyo ako kasi syempre tumatanda na ako. Ano bang pangalan niya? OMG. vampire na title? Airs. Pinapalabas to sa GMA ngayon. Teka. Ito ba yun? Airs of the Night? Vampires. Pakita. Makita natin. Ay, naku, ang galing ko talaga. Okay lang. Pwede naman i-edit out. Teka, tagal mo. Ano na? Sino ba pangalan? Full cast and crew. Wala, bagal pa na nung Ginnernet ko. Pwede ba sabihin ko yun na hindi ko alam ang pangalan ng yung bida. Basta yung bida, pero hindi ko alam ang pangalan niya. Teka, sorry. Walang kakwenta-kwenta. Okay lang. Ulo, ba't lang ganun to? Ayan. Bagal lang siya. Okay lang yan, let's stay. Uy, Ginnernet, where are you? Tingnan ko. Try mo nga, Bebe, na Airs. Yung vampire daw. Airs of the Night. Alam ko yung parang drama na family, Airs eh. Hindi, babampira. Airs of the Night. Airs of the Night ba? Pag nakita niya, Ang alam ko yung Scholar of the Night ba yun? Korean? Anong pangalan yan? Kailangan ko ba sabihin yung pangalan? Oo, pero di ba? Para ma-recognize nila, ay, ikaw pala yung nag-boses. Oh my God! Siyempre naman, proud tayo. Yan, wala ko sa'yo data ko. Ay, yan, full cast. American yun. Pakita mo na yan sa kanya. Oo, sa Amerika, hindi yan. Dinab daw nila yun, kaya Tagalex meron. Ito pa. Mm-mm.
And sino po kayo dun? Yung bidang babae. Ito yung bata. Si Anastasia. Oo. Anong pangalan niya dyan? Pwede naman po natin check sa Wikipedia. Sa Wikipedia. Kaya lang sana hindi binago, di ba? Here's the night. German. German pala siya. Pag binago naman For yung the Gmail, cast. caption na lang namin. Erde. Anastasia yung bida. Si Alisa Von. Ayan. Alisa Von Vamalia. Alisa Von Amalia. Ayan. Okay, ready ka na? 1, 2, 3. Okay. Yung recent na voice-over na ginawa ko is Heirs of the Night, yung title. They're showing it sa GMA7 ngayon during the day, 8 a.m., parang 8:30 a.m., ganyan. My character's name is Alisa Von Vamalia, and ayun. It's about vampires. Yung ano niya, yung it's about vampires and matutuwa yung mga bata dito. Well, even adults, hindi na pala siya pambata. Sorry, kung ano sinasabi ko. Okay lang. Wait lang. Okay lang yan. Oo. Bigyan mo nga kami ng isa sa mga lines mo doon. When you were in character. Yes. What's her personalities? Anong personality niya? Oo. Well, si Alisa, ano siya, she's, yun kasi yung, about, dito sa series na to, it's about vampires and yung powers nila. So, halos lahat ng vampires ay may power. Si Alisa, since siya yung half vampire, half human, yung power niya is, ano daw, parang pinagtatawanan siya because yung only power niya is the power of, love. Oo, yun, love. Love daw. And, yeah, so, medyo yung mga audience naman siguro familiar naman sila with Dracula. Ayun, si Alisa kasi parang connected siya with Dracula. Parang siya yung mag-open ng can you edit it out? Sige, ganun ba lang? Ayun. Siya yung... So, si Alisa kasi, parang siya yung future, siya yung magde-decide ng magiging future ng vampire. Kasi through her, pag daw naantay niya yung knot, ayun, so pwedeng lahat ng vampires maging tao na. So, ayun. So, that's something na hindi naman gusto mangyari ni Dracula. Parang ganyan. Ganyan yung theme. So, yeah, it's really interesting. Parang hindi naman siya pwede sa bata, although merong mga scenes naman na not purely pang bata na ano. Pero ayun, she's quite younger. Ang nakakatuwa pala with voice acting is if bata ka, pwede kang mag-take ng role ng old woman, pwede kang mag-take ng role ng little kid, like a 9-year-old boy. Actually, hawig mo nga yung bida Or ayun. Ayun, nakakatuwa kasi this time parang about 17 years old lang ata yung yung babae na voice over ko. Yeah, that's Alisa. So, isang sample nga nung boses gamit yung character. Okay. Or isang line from that series. Kahit Hindi- one line. Wala lang. Or Ang awkward na nito! kahit ano na lang yung sabihin mo pero gamit ang boses. Mm-mm. Kunyari. Kunyari, pinapakilala mo yung sarili mo as character. Gamit yung boses niya. Okay. Sorry, bakit ganito? Ang dami-dami ng Okay. lang. Take your time. Hindi, okay, game. Hindi ako papayag, Tamo. Kailangan maantay. Take 2. Go. Gagawin ko ang lahat para maantay ang knot. Tamo, please, makinig ka naman sa akin. Hindi mo kakayanin. Hindi yun yung line. I love it. Thank you. Ayan, so last na. Sasabihin mo lang to. Dalawa siya, bali, dalawang line. Okay. Basta boses, creative voices. Basta boses,
creative voices. Alright. Basta boses, creative voices. Nice. Isa pa. Basta, Powerful. Okay, one more. basta boses, creative voices. Ay, wait lang. Ay, alin, ayusin mo ang hair ko. Hirap na nga ako sa hair. Ayan, para medyo. Okay. Okay, girl. Fuck. Ayan, yes. Ayan na lang. Ano bang gagawin ko? Kasi naman, girls, sana alam ko na magaganito, di ba? Ako nga nag-hosting na bigla din, girl. Eto kahit ano, nakagana na lang. Tapos, Side. tapos Yan. ito. Yan. Kaya Maganda siya dito sa... Okay. Alright. Basta bosses, creative voices. Basta boses, creative voices. Yeah. I love it. Okay, last na. Ito naman. Basta boses na wait lang. Basta boses na nakaka-in-love, taga-dub. Yung taga-dub na taga-dub. Basta boses na nakaka-in-love, taga-dub. Okay, last na. Last na. Subscribe to or subscribe na. Ganun na. Subscribe na. One more. So, like and subscribe. Like and subscribe. Okay. Like and subscribe. Ay, hindi. Ang pangit. Yun na lang, subscribe na lang. Subscribe na lang. Subscribe na. Ay, ang pangit. Sorry. Subscribe na. Subscribe na! Ayoko na! Nagkaroon na ng boses na yun. Okay lang, lapit na. Last na yun. Subscribe na. Subscribe na. Yay! Thank you so much, Crystal! Alright. Salamat! Thank you po. No, sorry. Na-stress